Nagsisimula tayo noong taong 1946, kung saan isang pamilya na binubuo ng ama, ina, at anak na babae ay natutulog ng payapa sa kanilang tahanan malapit sa dagat. Pagsapit ng hating gabi, nagising ang ama at nagtungo sa tangke ng tubig na nasa kanilang likod bahay. Sa gitna ng malakas na bagyo, habang bumababa siya, bigla siyang inatake ng isang bagay na humila sa kanya pababa, dahilan upang siya'y sumigaw sa matinding sakit. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na makaalis sa tangke, tuluyan siyang hinailan ng nilalang papasok, at nauwi ito sa kanyang pagkamatay. Lumipat ang eksena sa taong 1978 sa Oakland, California, kung saan ipinakilala tayo kay Ben, kasama ang kanyang asawang si Julia, at ang kanilang 10 taong gulang na anak na si Rhea. Sila ay may-ari ng isang tindahan ng mga alagang hayop, na nagbebenta ng iba't ibang uri ng hayop. Ilang sandali pa, habang naghahanda silang isara ang tindahan, pumasok ang isang matandang abogado na nagngangalang Amos Tilbury at nagdala ng nakakagulat na balita. Ipinaalam ni Tilbury sa kanila ang tungkol sa isang ari-arian na pagmamay-ari ng ina ni Ben sa Hobbs Bay, Oregon. Dito isiniwalat na si Ben ay walang iba kundi ang anak ng lalaking nakita natin sa simula. Dagdag pa rito, inihayag ni Tilbury na hindi namatay sa aksidente sa sasakyan ang ama at kapatid ni Ben, tulad ng pinaniniwalaan ni Ben, kundi misteryosong nawala sa paligid ng bahay bakasyunan sa Oregon. Dahil dito, hindi nakilala ni Ben ang kanyang ama at kapatid, dahil ipinanganak siya ilang buwan lamang matapos mawala ang mga ito. Binigyan din ng abogado si Ben ng susi sa bahay bakasyunan at ipinakita ang lokasyon nito. Gulat na gulat sina Ben at Julia sa mga revelasyon na ito, ngunit napagpasyahan nilang bisitahin ang minanang ari-arian kinabukasan. Inimpake ng pamilya ang kanilang mga gamit at nagtungo sa Oregon. Kasunod ng isang mapa, lumabas sila sa kalsada at dumaan sa kagubatan, ngunit natuklasan nila na may isang malaking punong natamba na humaharang sa daan. Dahil dito, nagpatuloy sila sa natitirang bahagi ng paglalakbay ng naglalakad. Pagkatapos ng maikling lakad, sa wakas ay narating nila ang inabandunan ng bahay, na ngayoy balot na ng mga halaman. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa loob, na bagamat maalikabok ay tila magagamit pa rin. Makalipas ang kaunti, nagtungo ang pamilya sa likod bahay, kung saan sinalubong sila ng magandang tanawin ng bay. Natagpuan din nila ang tangke ng tubig, at ipinaliwanag ni Ben na ang ganitong uri ng tangke ay ginagamit upang mangolekta ng tubig ulan. Agad siyang nagsiyasat sa loob at natuklasan na ito ay higit na parang isang kuweba. Gayunpaman, wala siyang nakita maliban sa isang parol na ginamit ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos, sinimulan ng pamilya ang paglilinis ng bahay sa abot ng kanilang makakaya. Dinala rin nila ang ilang gamit sa camping mula sa kotse, na nagpapakita ng kanilang desisyon na manatili sa bahay ng ilang araw. Kinagabihan, sinuri ng mag-asawa ang ilang mga litrato at dokumentong kanilang natagpuan habang naglilinis ng bahay. Marami sa mga ito ay mga gunting ng pahayagan na may kinalaman sa misteryosong pagkawala ng ama at kapatid ni Ben. Bukod dito, natagpuan din nila ang tala-arawan ng ina ni Ben, kung saan isinalaysay niya ang bagyong gabi nang mawala ang ama ni Ben at ang kasunod na pagkawala ng kanyang kapatid 5 araw ang nakalipas. Sa parehong gabi, si Rhea ay pilit na natutulog sa kanyang silid nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa labas. Ilang sandali pa, napansin niyang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang kama, dahilan upang siya ay matakot. Dahil dito, tumakbo siya sa silid ng kanyang mga magulang at ipinabatid sa kanila na may sumusubok na pumasok. Nagsimulang suriin ni Ben at Julia ang buong bahay ng magkahiwalay, at habang nagsisiyasat, nakarinig din si Julia ng mga nakakakilabot na tunog. Ang tunog ay nagdala sa kanya sa likod bahay, ngunit wala siyang nakita roon. Pagkatapos, bigla siyang nabigla nang lumitaw si Ben mula sa likuran. Dahil naniwala silang wala namang kakaiba, bumalik sila sa kanilang silid at natulog. Kinabukasan, nagising si Julia at nakita ang kanyang asawa na inaayos ang mga nasirang bahagi ng bahay, kabilang ang generator. Makalipas ang kaunti, bumaba si Ben sa tangke ng tubig at sinuri ang mga tubo. Inayos niya ang balbula at kinumpirma na ito ay gumagana. Bago umalis sa tangke, nagulat si Ben nang makita ang isang kakaibang nilalang na nakahiga sa lupa. Dinala niya ito sa loob ng bahay at ipinakita sa kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang karanasan bilang isang espesyalista sa hayop, hindi matukoy ni Julia ang nilalang, dahil hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng hayop sa kanyang buhay. Matapos ang maikling pagsusuri, inisip niyang maaaring isa itong amphibian larvae at iminungkahi na dalhin nila ito pauwi upang higit pang pag-aralan.
Samantala, si Rhea ay naglalaro kasama ang kanyang aso sa likod bahay nang ang kanyang pansin ay nakuha ng tangke ng tubig. Sa pagtingin sa loob, siya ay natakot nang makita ang isang malaking nilalang na gumagalaw sa loob nito. Dahilan upang siya ay sumigaw. Dali-daling nagtungo sina Ben at Julia sa kanyang tabi. Ngunit tulad ng dati, wala silang nakita sa loob ng tangke. Ang kanilang pag-uusap ay naantala sa pagdating ng isang babaeng nagngangalang Mariel Tingi. Isang lokal na ahente ng real estate na ipinadala ni Tilbury. Inalok niya ang kanyang tulong sa pagbebenta ng ari-arian. At ipinaliwanag na mayroon na siyang isang potensyal na mamimili na sabik ng tapusin ang transaksyon. Mabilis na iminungkahi ang transaksyon, at nagulat ang mag-asawa sa iminungkahing halaga ng bentahan, na mas mataas kaysa sa inaasahan nila. Bagamat natutuwa sila sa alok, nagpasya silang maglaan ng oras bago gumawa ng pinal na desisyon. Dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa lugar, tinanong nila si Tingi tungkol sa kasaysayan ng ari-arian. Bilang tugon, ibinahagi niya na ang lupa ay naging paksa ng mga alingaw-ngaw na isinumpa. Ayon sa kanya, naniniwala ang mga lokal na isang mapaminsalang tsunami ang tumama sa lugar ilang siglo na ang nakalipas, na nagbigay daan sa paniniwala na isinumpa ang lupa. Nang matapos ang pag-uusap, madilim na, kaya't bumalik na si Tingi sa kanyang sasakyan upang umalis. Gayunpaman, nabalaho ang kanyang sasakyan sa putik, dahilan upang bumaba siya upang suriin ito. Sa puntong ito, inatake siya ng isang misteryosong nilalang at hinayla papasok sa kagubatan. Narinig ni Julia ang kanyang mga sigaw, kaya't bumaba siya upang tingnan. Natakot siya nang makita ang isang madilim na figura sa labas ng bintana ng kusina, at ito'y nagdulot ng kanyang pagsigaw. Agad na bumaba si Ben at pinakalma siya. Pagkatapos ay mabilis na sinuri ang bintana ngunit wala siyang nakita. Desperado si Julia na umalis sa lugar, ngunit pinakalma siya ni Ben. Sinasabing kakausapin niya si Tingi kinabukasan. Kinaumagahan, nadiskubre ni Ben na marumi ang tubig mula sa gripo, kaya bumaba siya sa tangke ng tubig upang siyasatin ang problema. Doon, natagpuan niyang may isang piraso ng tela na nakabara sa isa sa mga tubo at natagpuan din ang patay na rocker na lumulutang sa tubig. Tinanggal niya ang bangkay at ipinakita ito sa kanyang asawa, na pinaniwala siyang ang nilalang na nakita ng kanilang anak noong nakaraang gabi ay malamang ang rocken. Pagkatapos, nagpasya si Ben na pumunta sa kalapit na gasolinahan upang maglagay ng gasolina sa sasakyan. Habang nagmamaneho sa kagubatan, nadaanan niya ang iniwang sasakyan ni Tingi. Dahil sa pagkamausisa, nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan sa paligid at nakakita ng mga bakas ng dugo sa lupa. Sinundan niya ang mga bakas at laking gulat niyang natagpuan ang napinsalang katawan ni Tingi. Sa takot, tumakbo siya pabalik sa sasakyan at agad na tumawag ng tulong sa pulisya. Samantala, sa beach house, napansin ni Julia na nakabukas ang takip ng tangke ng tubig. Bumaba siya at nakita ang tubig na natapon sa ilang bahagi ng sahig. Kinuha niya ang isang susi at pumasok sa kalapit na silid, kung saan natagpuan niya ang isa pang tala-arawan na isinulat ng ina ni Ben. Sa mga pahina, nabasa ni Julia ang mga karanasan ng ina ni Ben sa bahay at ang dahilan kung bakit itinago niya ang katotohanan. Lumalabas na may ilang nakakatakot na nilalang na nakatira sa loob ng tangke ng tubig. Sila ang pumatay sa ama at kapatid ni Ben. Nang matuklasan ito ng kanyang ina, agad siyang nagimpake at umalis ng bahay. Habang patuloy na binabasa ni Julia ang tala-arawan, nakarinig siya ng mga yapak sa labas. Nabahala para sa kanyang anak, sinubukan niyang tingnan ito, ngunit tila nakalak ang pinto mula sa labas. Dahil dito, agad na binasag ni Julia ang isang bintana at tumakbo papunta kay Rhea. Samantala, bumalik si Ben sa kanyang pamilya at laking tuwa niyang ligtas silang dalawa. Ibinahagi nila ang kanilang mga natuklasan. Ibinahagi ni Ben ang tungkol sa natagpuan niyang bangkay ni Tingi, habang isiniwalat ni Julia ang laman ng tala-arawan. Nagmakaawa siyang umalis na agad sa lugar, ngunit sinubukan ni Ben na kumbinsihin siyang manatili. Tinitiyak sa kanya na darating na ang mga pulis at magiging maayos sila, anuman ang nasa labas. Habang nag-iimpake si Julia, nagpasya si Ben na bumalik sa kagubatan sa hindi malinaw na dahilan. Di nagtagal, dumating ang isang pulis at tumigil malapit sa sasakyan ni Tingi. Sinimulan niyang magsiyasat sa lugar ngunit walang nakitang kakaiba. Dahil dito, bumalik siya sa sasakyan, at sa mga sandaling yon ay naramdaman niyang may presensya sa likuran niya. Isang higanteng malagkit na nilalang na may mahabang, matutulis na ngipin ang umatake sa kanya. Bago pa man siya makarik at makapagpaputok, inatake siya ng nilalang at hinayla papasok sa kagubatan. Nakita ni Ben ang nakakatakot na tagpong ito mula sa malayo at dali-daling bumalik sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang asawa ang nangyari at binigyang diin na kailangan nilang makaligtas sa gabi, dahil ang mga nilalang ay lumalabas lamang sa dilim. Sinabi ni Ben kay Julia na gagawa siya ng improvised na bomba gamit ang natitirang gasolina at kerosene.
Layunin niyang sirain ang pugad ng mga nilalang sa loob ng tangke ng tubig. Sinubukan siyang pigilan ni Julia, binanggit ang labis na panganib, ngunit iginiit ni Ben na ito lang ang paraan para sila'y makaligtas. Inutusan niya ang kanyang pamilya na magtago sa isang silid habang kinukuha niya ang mga kinakailangang kagamitan bago bumaba sa tangke ng tubig. Pagpasok sa estrukturang parang kuweba, sinindihan niya ang improvised na bomba at tumakbo palabas. Ngunit mas mabilis sumabog ang bomba kaysa sa inaasahan niya, na hindi nagdulot ng malaking epekto. Sa halip, ang tunog ng bomba ay nagising ang mga nilalang, na agad na umatake sa kanya. Pumasok si Ben sa isang desperadong labanan laban sa mga nilalang at sa kabila ng kanyang matinding pagkakasugat, nagawa niyang makalabas ng tangke. Samantala, narinig ni Julia at Rhea ang malakas na katok sa pinto. Maingat na binuksan ni Julia ang pinto at laking tuwa niyang makita ang kanilang aso na si Archie. Ilang sandali pa, may isa pang katok, ngayon ay mas malakas. Napagtanto ni Julia na ang nilalang ito, kaya sinubukan niyang harangan ang pinto gamit ang isang cabinet. Ngunit isang nilalang ang pumasok sa silid mula sa bintana at hinayla ang kanyang anak palabas patungo sa tangke ng tubig. Nang makita ito, tumakbo si Julia pababa upang iligtas ang kanyang anak. Habang napansin na si Ben ay matindi ang sugat at umiiyak sa nangyayari, dinala ni Julia si Ben sa loob, at nang makita niyang wala na itong lakas upang lumaban, nagdesisyon siyang kumilos at iligtas ang kanilang anak mula sa mga nilalang. Bilang isang espesyalista sa hayop, alam niya na ang mga kemikal at apoy ay makakapagtaboy sa ganitong mga nilalang dahil takot ang mga ito sa liwanag at init. Gamit ang kaalamang ito, binuhusan niya ang kanyang sarili ng mga kemikal, gumawa ng improvised na sulo gamit ang gasolina, at kinuha ang isang tinidor sa hardin bago pumasok sa tangke ng tubig. Pagpasok niya sa lugar, binuhusan niya ng mga kemikal ang tubig upang itaboy ang mga halimaw. Sa isang punto, inatake siya ng isa sa mga nilalang at hinayla siya sa ilalim ng tubig. Ngunit matapang siyang lumaban at nagawa pang patayin ng nilalang sa pamamagitan ng pagtusok dito gamit ang tinidor. Habang lumalalim siya sa loob, natagpuan niya ang kanyang anak na ligtas naman. Sa mga sandaling ito, napansin niyang bumabalik ang mga nilalang sa kanilang pugad, kaya't ginamit niya ang apoy bilang sandata. Sandaling natakot ang mga ito, at sinamantala ni Julia ang pagkakataon upang utusan ang kanyang anak na lumabas patungo sa labasan. Pagkatapos, naubusan siya ng gasolina kaya't wala siyang magawa kundi tumakas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawa ng mag-ina na makalabas ng tangke ng tubig, at isinara ni Julia ang takip bago makalabas ang nilalang. Kinuha ni Julia ang kanyang anak at ang kanilang aso papunta sa sasakyan ng pulis, kung saan natagpuan niya ang isang baril sa glove compartment. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumalik upang kunin si Ben. Ginamit ni Julia ang lahat ng kanyang lakas upang dalhin ang kanyang asawa sa sasakyan. Ngunit mas lalong naging masidhi ang sitwasyon nang makita nilang may isang kakilakilabot na nilalang sa bubong ng sasakyan. Sa kritikal na sandaling yon, pinaputukan ni Julia ang nilalang. Tumama ang bala sa utak nito, at saka sila tumakas. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nakatakas ang pamilya mula sa lugar. Nang makalayo na sila sa panganib, tumigil si Julia at sandaling naghinga upang kalmeyan ang sarili. Nagtapos ang pelikula na ligtas ang pamilya, papalayo sa lugar at pabalik sa lungsod.